Ganda ng effect. Pang thumbnail. Good morning! Tapos ko nang i-walking at pakainin yung mga babies. Tapos nakapagdamo-damo ako ng konti. Dahil next week, meron akong bisita. Surprise na lang kung sino. And sana matuloy. Yun. Dapat supposedly this coming Saturday. Kaso biglang hindi pala pwede. Sabi ko, next Saturday nandito pa naman kami. So, yun. Kaso sandali lang sila dito kasi ayaw nilang abutin ng gabi dahil hindi sila familiar sa lugar. Anyway, makikita niyo naman yan sa vlog. Wala akong work today, so iniisip ko magka-car wash ako. Tsaka itutuloy ko yung pag-iimpake. Hindi ko lang talaga ma-figure out kung ano yung susunod kong babalutin or i-impake. Kasi so far, yung mga kumot, mga ponda, tuwalya, tsaka mga kortina, na nabalot ko na. Tsaka yung mga damit kong panlakad, nagtira lang ako ng konti. Para, yan, kagaya yan, pag may bisita, meron pa akong panglakad. And maglalaba pala ako. Yan. Yung mga books, siguro. Oo. Kasi yung mga little things lang muna yung aking inuuna. So, unahin ko yung mga books. Lalagay ko na sa isang karton, parang ganyan. Anyway, kape muna ako. So, ako ay magka-car wash muna sa labas. Mas madali kasi mag-car wash sa labas kaysa dito sa bahay kasi walang malapit na hose dito sa kung saan kami nagpa-park. Dito lang naman ako sa nag-Carland. Malapit lang. Iniwan ko muna yung mga babies. Thank you nga pala dun sa mga nagko-comment na excited na rin sila para sa amin. Sa aming paglipat. Actually, excited na rin ako. Ay, tapos na ako mag-car wash. So, uwi na tayo. Magwawax pa ako pagdating sa bahay. Nakaligo na ako. Grabe yung sarap sa feeling. Ang presko. Kahapon, di ba, sa ibang vlog, sinabi ko sa inyo na mag-experiment ako ng mga recipes ng mushroom. Kahapon, nag-sun-dry ako ng mushroom. Yan, sun-dried din. Kasi, dun sa tapa at tosino na niluto ko, especially yung tapa medyo napalutong ko. Pero yung tosino, hindi ko siya mapalutong kasi nasusunog yung asukal. So, inisip ko, siguro pag sinandry ko siya,
mababawasan yung moisture. So, hindi siya magiging malabsa. Pero hindi ko to gagawin to sino. Gusto ko, namimiss ko na kasi mag beef steak. So, mushroom steak yung gagawin ko dito. Ang konti nga lang. Ang dami nito kaso nung nasun-dry ng konti. Kaya pala yung mushroom tosilog tsaka tapsilog sa Coco Deli medyo pricey kasi lumiliit yung mushroom. Anyway, magluto na muna ako at gutom na ako, hindi pa ako makain. Ayan na yung aking mushroom steak. Wala siyang sauce kasi inabsorb na nung mushroom dahil nga ano siya, dried. Fried rice, itlog. Actually, kahit dried siya, dahil dried siya, ang bilis niya lumutong. So, next time, tatry ko yung tapa. Ida-dry ko rin. So, ako ay magla-lunch na. Ito na yung aking mushroom steak. First time ko siyang titikman, pero inom muna ako. First time kong gumawa ng mushroom steak. Let's see. Ang sarap. Teka. Picturean ko yung gitin ko sa mahal. Favorite niya kasi ang beef steak. Bakit naman? Sorry. Si Pretty gusto humingi. Hingi ka, babagay. Ay, bebe. Pretty. Lambing naman yan. Bigyan ko kayo ng itlog. So, enjoyin ko muna itong aking lunch habang nanonood ako ng horror movie. Tatry ko tong Death Whisperer sa Netflix. Maulan na morning. Ako'y naglalaba kahit maulan kasi wala na ako isusuot. So binabantayan ko kasi manual kung inaan yung tubig. Pag hindi, ang tagal. Ipapadry ko kasi to ngayong morning. Kaya minamadali ko. Grabe, ang ulan na naman. Ilang araw nang maulan dito tsaka sobrang lakas ng hangin. And mamaya itutuloy ko rin mag-impake. Hindi ako masyadong nakapag-impake kasi nung mga nakaraang araw, parang ang sama-sama ng pakiramdam ko. Pero naman, eventually, mga after 3 days, bumuti naman. Wala naman akong lagnat or anything. Parang, parang akong, yung feeling na parang tatangkasuhin ka, yung parang yung mata mo luluwa, ganun, tapos masakit yung katawan. Hindi ko nga maintindihan kung bakit eh. So anyway, pero okay na ako ngayon, kaya back to pag-iimpake na tayo, tsaka ito, vlogging. Ko na yung mga babies, tapos na silang kumain at mag-walking. Ako hindi pa ako makain. Tatry ako mag-fasting. It's 8 a.m. Last na kain ko 8 p.m. So 12 hours na. Kung hindi ako magbe-breakfast, aabot ako ng 16 hours. Kung 12 pa ako kakain. Pero magkakape ako with stevia. Black coffee. Coffee lang tsaka stevia. Kasi pag ganun, fasting pa rin. Pag nilagyan ng sugar, doon mabre-break yung fast. Anyway. So, si Mahal ay nasa work pa rin. Ako lang uli ang nandito. And kailangan ko na rin mag-start maglinis-linis kasi darating na yung ating mga special na bisita sa Sabado.
Today is a Monday. May 5 days pa ako para maglinis. Surprise ko sa inyo kung sino yan. Abangan nyo. Parang mini reunion namin to. Kaya lang sobrang bilis lang nila dito. Sabi ko, sana overnight. Kaso hindi sila pwede. Magtitimpla muna ako ng kape. Dito ako nagtimpla ng kape kasi nakakamiss din yung nakikita mo yung kape mo eh. Ano kasi ako eh, anong tawag sa ganun? Ma-visual na tao. Gusto ko nakikita ko yung iniinom ko. Kaya, pag sa Starbucks, pag yung nasa paper cup, hindi ko masyadong feel. Pero may mga Starbucks na nakalagay pa rin sa plastic cup. I know, masama sa environment. Pero mas nafe-feel ko yung drink pag ganon. Tapos, parang, ewan, kung ano yung nakikita ng mata ko, mas ginaganahan ako. Parang ganyan. Tsaka naalala nyo nung, hindi ko alam kung na-experience nyo yun. Nung bata ako, yung lalagyan ng Nescafe na kape, na garapon, pag naubos na ginagawa naming baso. Ang gaganda nga na itsura nung that time eh. Ngayon hindi na. Hindi ko alam kung ginagawa pa yun ngayon. Tapos yung pandesal, sasawsaw namin sa kape. Sarap. Kaso daming calories ng pandesal. Di ba nga, nagtatry akong sorry na mesmerize ako sa ulan. Ang ganda tingnan. Nagtatry akong magbawas ng pagkain. Ay, feeling ko naman tomorrow araw na. Pero kailangan ko na talaga kasi maglaba. Just in case hindi pa rin umaraw bukas. Kasi wala na akong pambahay. Parang 2 weeks na nung last na laba ko. Sarap. Masarap. Alam nyo kung anong masarap kainin ngayon. Parang gusto kong mag-lomi. Kaso yung vegetarian lomi na pinakamalapit ay sa Santo Tomas, Batangas. Which is, tingnan ko nga kung gaano katagal ang biyahe. Sa Mamay Iko. It is 30 kilometers away, 1 hour 5 minutes. Kasi yung ipapadry ko mga 2 to 3 hours yun bago balikan eh. Bahala na. Pag nasa Batangas City na kami, gano'n na kaya to kalayo? Tingnan ko nga. 1 hour, 46 kilometers yung Mamay Iko mula doon sa bahay na titirahan namin. 1 hour 8 minutes. Mas malayo ng 16 kilometers. Tapos magtotol, may toll na kasi dadaan na sa expressway. Okay, mas malayo na yung Mamay Iko. Pero alam nyo ba, malapit kami sa expressway doon. I think mga 5 minutes away. So, yung paalabang 1 hour 40 minutes lang. So, hindi kagaya dito, bago kami makalabas ng expressway, mga 1.5 hour. Imagine. Kaya, kahit mas malayo yung Batangas City, parang yung biyahe magiging mas mabilis. Kaya yun din yung isang nagustuhan namin doon. Especially si Mahal kasi nagwo-work nga siya sa Manila, di ba? Ako pwede na rin ako mag-work sa Alabang. Actually, pinag-iisipan ko yun eh. Kaso uwian ako. Kaya naman. Alam nyo ba, nung estudyante ako, taga-Cainta ako, pero nag-aaral ako sa Fatima University sa Valenzuela. 1.5 to 2 hours din yung biyahe ko. One way pa lang yun ha. Ganun. So, ang ginagawa ko noon, diskarte ko, pumipili ako ng schedule na maghapon. Kasi ako yung gumagawa ng schedule ko noon dahil irregular ako noon. So, ang gagawin ko parang
Minimake sure ko na yung klase ko maghapon para sulit sa biyahe. Tapos hindi siya magkakasunod na araw-araw. Kunyari MWF lang or TTHS lang, ganyan. Kaya ang saya din maging irregular. Kasi makakapili ka ng schedule mo eh. Ang downside nun, iba-iba yung classmates mo. So nung graduate ako, konti lang talaga yung ka-close ko. Although, marami pala akong naging friends since iba-iba yung yung classmates ko. Hello pala kay Chini, kagaya si Chini yung nagpadala ng banana chips. Sa PE class ko lang siya classmate, pero natatandaan niya ako. Natatandaan ko rin siya. Ayun. Wala, nakakamiss din Anyway, tutuloy ko muna yung paglalaba ko. So, isang way ko ng pag-iimpake ay yung pagtatanggal ng mga kailangan ng itapon. Itong mga spices na to, actually bigay ito ng tita ko na may lupa din dito. Kaso na expired na. Tapos yung isa nabasag ni Mahal, kulang ng isa. So ang gagawin ko, tatapon ko yung mga laman. Tapos huhugasan ko siya. May mga label pa nga siya eh. Ayan nakalagay cumin. Para pagka papalitan natin siya ng fresh batch. Ganda nito, umiikot to. Nakikita nyo ba? Ayan umiikot. Galing pa tong US, bigay. Yung Himalayan salt lang yung naubos namin. Yan, madalang din kasi kung gumamit ng mga spices. Ang madalas ko lang gamitin salt, pepper eh. Hindi kagaya dati nung vegan pa ako. Pampalasa kasi namin yan eh, kagaya ng mga thyme, rosemary, ganun. Yung iba hindi pa bukas, sayang. Nakaseal pa. Kaso expired na siya, as in last year pa siya na-expired. Hindi ko lang naasikasong itapon. So ngayon, since kailangan natin mag-impake, yan, nasikaso ko siya. Huhugasan ko yan. Papatuyuin ko. And then, i-impake natin siya. Naalala ko lang, yung sage, pwede pala siyang sindihan ng pampabango ng bahay tsaka pantaboy sa mga demonyo. So, try natin. Pero nakikita ko parang binabalot siya sa papel, pero try ko lang siyang sindihan ng siya lang. Meron naman akong ganito yung pang insenso. Galing pa tong Oman. Ganda, no? Let's try if it will work. Pwede. Bango. So, I think itatago ko yung mga pwedeng sindihan. Oo. Itatago ko yung mga pwedeng sindihan. Kagaya ng mga sage. Tsaka thyme. Tsaka itong rosemary. Hinaluan ko ng thyme, tapos hipan-hipan ko. Tapos dito ko siya ilalagay, yung lalagyan ko ng fish oil na ubos naman. Di napakinabangan natin, di ba? Nakakatuwa. Ganun pala yung mga pwedeng gawin sa expired na spices. Ganda na effect. Pang thumbnail. Tuloy ko na nga to. Ang sarap naman ng buhay niyan.
Siya lang kusang ano dyan, pumupunta at nahihiga. Pinagkakasya yung sarili. Ang sarap naman ng buhay niya. Wala tayong couch eh. Pag may couch tayo, matutuwa ka. Grabe, 10:30 na. Patapos na yung nilalaban ko. Tapos, pupunta na ako sa San Pablo para ipa-dryer yun. Tapos, nag-message ako kay Joy, yung friend ko na taga San Pablo, kung free siya today kasi doon sana ako tatambay habang ida-dryer yan. Kaso, busy siya. May kailangan siyang puntahan. So, iniisip ko, bibili lang akong food tapos babalik ako dito sa bahay. Kasi mga 3 hours yun usually. And then, balikan ko na lang mamayang hapon. Ano lang naman yun, mga 20 minutes away. So, okay lang. 40 minutes din yun, balikan na. Wala eh, talagang hindi matutuyo kapag ganyang maulan. Ganito talaga dito sa Rizal. Kahit sa Nagcarlan. Sa San Pablo, medyo mas hindi ganito kalamig. Although malamig din dun, pero hindi ganito kaulan pala. Kasi dito talaga sobrang maulan dahil malapit kami sa bundok. Ito na yung mga ipabadry ko. Yan, 2 IKEA na bag. Yan, dyan ako nagpapadryer. Dito yan sa San Pablo. Sa iba kasi ayaw ng dry lang, kailangan papawash mo rin. Diyan pumapayag ng dry and fold. Bale, 100 per 5 kilos. So, umabot siya ng 11, ginawang 220. Pauwi na ako, babalikan ko na lang yung kanina, yung pina-dryer ko. And nag-Starbucks ako. So, hindi na ako bibiling food. Kape na lang. Para less gastos. Magluluto na lang ako pagdating sa bahay. Although it's past 12 na. Okay lang. Ano naman eh, nagpa-fasting naman ako. By the way, habang nag-vlog akong ganyan yung phone, hindi ko hawak. So, baka kasi sabihin delikado, ganyan. Hindi, nandyan lang siya sa dashboard. Tapos hindi nga ako tumitingin masyado sa inyo. Sa road pa rin ako nakatingin. Sinasabi ko lang, mahirap na. Baka mamaya mag-viral ako na nag-vlog habang nagda-drive. So ako'y nasa bahay na. Dali-dali ako nagsasaing. Mag-aalauna na. Tapos ang prito na lang akong itlog. Tapos baka unmeat spam. Yun na yung aking lunch. Kasi nga, gumastos na ako sa dryer. Yung pag-dryer ay pag-drying ay ano ba yan? Hindi ko na nabilang to. 220 pesos. Tapos yung Starbucks ko, 185. Americano lang naman kasi yun na may. Try nyo yung Americano with 4 ounces Brevet tsaka 3 Splenda. Low calorie pa siya. 185 pesos lang. Dati kasi nagbabarista drink kami, pero 500 plus calories pala yun. Since nagda-diet ako, kunyari, yun. Nakita ko lang sa thread yun, sa threads. Threads. Yung parang Twitter dati. Yan ay ating unmeat spam. And then, yung rice cooker, dito ko na nilagay para mas mabilis kasi gutom na ako. Hindi na ako mag-e-egg para less calories. Aray. Teternohan ko ng kimchi. Naalala ko may kimchi pa kami dito. Damo. Kaya lang ang kimchi ay high in sodium, so hindi rin pwedeng marami yung kainin ko nito. Low in calorie siya pero high in sodium.
Kaya ang sabi, mas magandang gumawa ka ng sarili mo na low sodium na kimchi. So, pag nakalipat na sa Batangas, hahanap ako ng recipe. Gayahin natin. Ako'y kakain na. Kain tayo. Muusok-usok pa yung aking kanin bagong sain. Nagbabaan pa yung mga akyat pater. Pakita ko sa inyo. Alam ba si kakain ako eh. Bumaba pa. Akyat. Akyat doon. Tapos na kayong kumain. Sleep na kayo. Dali, akyat. Pater. Akyat, bibigay. Akyat. Ang tigas ng ulo. Bala kayo dyan. Bala sila dyan. Basta ako kakain ako. Hindi ko kasi sinasara yung pinto sa kwarto pag sila pa lang ang nandun. Para naririnig ko, baka mamaya nag-aaway na. Ayan, bumaba tuloy. Asim. Asim yung kimchi. Ang tagal na kasi ito yan. Na-ferment lang mabuti. Kain muna ako. Kain tayo. Magandang hapon. Kakatapos ko lang i-walking at pakainin yung mga babies. Ngayon kukunin ko na yung pinadryer ko na mga damit. And then, since nandun na rin ako sa San Pablo, mag-walking na ako sa Sampaloc Lake para sulit ang ating punta dun. Let's go! So, andito na ako sa Sampaloc Lake. Di ko alam kung maririnig nyo. Ang lakas ng hangin. Sobrang lamig. Malamig din talaga dito sa San Pablo. Kahit maaraw. By the way, dito lang maaraw ha. Sabi ko sa inyo sa vlog, di ba? Sa amin sa Rizal dahil tabing bundok. Madalas maulan. Tapos biglang araw, uulan. Gano'n. Bahay na ako, si Pretty. Ito na yung aking pinadry. Bale, total of 11 kilos yan. And dumaan muna ako ng Dali. Binilang ko kasi sila ng karne nila. So, meron silang... Pero nakita ko yung bangus, natakaw ako. So, magprito ako ngayong gabi nito. Akin tong bangus. Ito mga sugar-free na gum. So, walang calories yan. Ito, pork kasim, sa kanila yan. Tapos binilang ko rin sila ng beef para salitan naman. 179 yung bangus, 195 pala yung beef, 138 yung pork. And bumili rin ako ng ganito, crab stick para gagawa ako ng siomai, Japanese siomai. Ito na yung aking dinner. Medyo nasunog pero gusto ko yan. Gusto ko tostado ang pritong isda eh. So, yan. Pero, kalahati lang yan yung kakainin ko. Kasi alam nyo ba, 600 calories pala yan. Yung isang buo. So, kung ubusin ko yan. Tapos, nag-boil ako ng egg. Then, sasawsaw ko dito sa pinakurat. Then, magra-rice ako syempre. Hindi pwedeng wala. So, kakain na ako. Magpapasalamat lang ako sa inyo sa pagsama niyo sa akin ngayon buong araw. Sa panonood niyo lagi ng vlogs. Thank you. Yan. After nito, akyat na rin ako. Relax. And bukas, start tayong mag-impake uli at maglinis. Dahil nga may bisita ako sa weekend. Mahirap maglinis nung isahan eh. Kailangan unti-unti. Kain tayo. I'm so hungry. Di ba nag-walking ako? Sarap. Na-miss ko rin ng boiled egg kasi. Bukod sa mas konti ang calories niya kaysa sa fried. Nakakamiss din siya. Then, kuha tayong isda. Sausaw natin sa pinakurat na suka. Kain tayo. Sarap.
Yummy. Thank you ulit. Mag-good night na ako. Good night. See you sa next vlog.